Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Chino. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Romblon. Nang mga panahong ito, naninirahan sa isang malawak na kapatagan itong si Chino kasama ang mga magulang at nakakatandang kapatid. Namumuhay sila ng payapa sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga hayop. Nagmamay-ari sila ng malaking kawan ng mga baka at tupa. Ito ang nakagisnang hanap buhay ng bata ni hindi ito nakapagtapos ng elementarya. Dahil bukod sa napakalayo ng paaralan, wala din silang sapat na pera pang tustos dito. Nakontento na lamang si Chino na marunong itong magsulat at magbilang. Ito naman ang pinakamahalaga sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Bawat isa sa mga alaga may taglay na palatandaan sa tenga. Kabisado itong lahat ni Chino. May isa lamang na mawala kahit ang pinakamaliit. Kagad niya itong nalalaman. Ngunit isang araw, habang nagtitipon ang mga alaga, napansin ito ang kakaibang hayop na nakikihalubilo sa kanilang mga baka. Pinahinto ng bata ang kawan. Pinuntahan ito para tignan. Nagulat si Chino dahil isang sugatang tupa ang nakasiksik sa gitna ng mga baka. Sa pagkakatanda ko, wala naman kaming alagang tupa na kakulay mo ah. Saan ka nang galing? At bakit ka nakikisalamuha sa mga baka namin? Ipinagpatuloy ni Chino ang pag-iipon sa mga alagang baka hanggang sa makarating ang mga ito sa kanilang torel. Sa kanito hinanap ang tupa, tinalian sa leeg, dinala sa nakakatandang kapatid na si Sandro. Oh, saan galing yung tupa na yan? Walang palatandaan ah. Yan nga din po yung itatanong ko sa inyo, Manong. Akala ko, isa to sa mga tupa nyo eh. Wala akong itim na tupa, Chino. Nakikita mo. Puro kulay puti at kayo manggi ang mga alaga ko. Saan mo ba nakita yung tupa na yan? Bakit may mga sugat sa katawan? Nakita ko siyang nakikihalubilo sa mga baka. Napansin ko na kakaiba eh. Kaya inusisa ko. At yun, tupa pala. Ang mabuti pa, gamutin mo muna yung mga sugat niyan. Bukas ng umaga, hahanapin ko kung sino ang nagmamay-ari sa kanya. Dalhin mo siya sa bakanting kwadra ng kabayo ha. May maliit na kubo doon. Lagyan mo lang ng dayami para komportable yung pagpapahinga niya. Hinila naman ni Chino ang tupa. Kung titignan sa dilim, hindi mo ito maaaninag dahil sa napakaitim nitong balahibo. Medyo mahaba na din ang sungay nito. Tinatayang nasa 6 hanggang 8 pulgada. Dito malalaman ang edad ng tupa at sa tansya ng bata. Ito ay nasa 1.5 hanggang 2 taon. Matapos magamot ang mga sugat ng hayop, iniwan na niya ito para magpahinga. Ngunit laking gulat ng bata dahil akmang lalabas na sana ito ng kubo nang biglang makarinig ng taong nagsasalita. Maraming salamat. Alam ni Chino na walang ibang tao roon, kundi siya at ang sugatang tupa. Dahan-dahang lumingon ang bata sa likod. Nakita nitong nakatayo sa 2 paa ang tupa, habang nakangiti ng nakakaloko. Panandali ang natulala si Chino. Biglang napasigaw ang tupa at nagpaikot-ikot sa kinatatayuan. Napasigaw na din ang bata. Napatakbo ito paikot ng kwadra hanggang sa magkabanggaan ang dalawa. Natumba si Chino at nawala ng malay. Nagising na lamang ang bata sa ingay ng mga manok at nang bumangon ito,
Nakita niyang papasikat na ang araw. Bumangon ang bata. Dali-daling lumabas ng kubo. Nakita nitong kumakain ng damo ang itim na tupa. At nang mapansin siya nito, umatungal ng malakas at nagtatakbo. Dali-dali naman itong hinuli ni Chino. Itinali sa isang sulok at hindi ito huminto sa kakaatungal. Hoy Chino, ano bang ginagawa mo dyan sa tupa na yan? Ewan ko nga ba dyan sa tupa na yan, Manong eh. Mukhang hindi siya sanay sa tao. Mamaya, dadaan ako kay Mang Ikong at itatanong ko kung sa kanya yung tupa na yan. Mag-ayos ka na ng sarili mo. Saan ka ba natulog? Amoy dumi ka ng hayop eh. Dali-daling naligo ang bata. Matapos nagsimula na ito sa trabaho. Tinipon ng bata ang mga baka. Dinala na ito sa pastulan. Nang araw na yon, may pupuntang mamimili ng baka para katayin. Minarkah na ni Chino ang pagpipilian ng mamimili. Ipinaiwan na ito sa kanilang tahanan. Matapos pakawalan ang mga baka para pakainin, bumalik na ito ng tahanan. At sakto namang pagdating ng bata, naroon na ang mga mamimili. Dumating na rin si Sandro. Hindi pagmamayari ni Mang Ikong yung tupa na yan ah. Isama mo na lang kaya sa ipagbibili. Sandali lang kuya. Antayin muna natin na may maghanap. Baka nasa paligid lang yung nagmamayari sa tupa eh. Saka sayang naman kung kakatayin lang. Matapos ay kinausap nito ang mamimili. Nagkasundo naman sila sa presyo ng 6 na baka. Kagad itong kinarga sa truck pababa ng bundok. Ayos ah, tiba-tiba ka na naman Chino. Manlibre ka naman. Di pwede Manong eh. Kakailanganin tatay ng pera para pambayad sa lupa natin. Para maging atin na to. Kaunti na lang naman eh. Alam mo, hanga talaga ako sa'yo eh. Ibang klase ka talaga. Ikaw yung nagpapapagod sa pagpapastol at pagtipon sa kanila tapos hindi ka man lang kumukuha kahit maliit na porsyento ng kinita. Tumatanda ka na Chino, may mga pangangailangan. Kaya sana kahit maliit na halaga, may itinatabi ka. Napaisip ang bata at kagad kinausap ang ama. Tay, andito na po yung pinagbentahan ng baka. Kayo na po yung magtago nito ha. Pangbayad po sa lupa. Maganda ang mga alaga mo ngayon, Chino. Mabibigat pero hindi ganong kataba. Sapat lang para batayan ng mga mangangatay. Alam mo, ikaw ang nagpapakahirap sa trabaho at sa tuwing magbebenta ka, ibinibigay mo pa sa akin. Nagbibirata ka na. Oras na siguro para magtabi ka din ng pansarili mo. Pero hindi ba? Kailangan nating mabayaran ng lupang to? Matagal nang bayad ang lupang ito, Chino. Kaya wala ka nang dapat alalahanin. Itabi mo ang perang yan para sa kinabukasan mo. Sige na, magdidilim na. Bakit hindi mo ipasok sa torel ang mga baka? At mukhang uulan pa yata. Dali-dali namang kumilos si Chino. Pinuntahan sa pastulan ang mga alaga. Mabilis niya itong tinipon at ginabayan ng kawan. Papasok sa torel. Saktong nakapasok na ang lahat ng baka nang bumuhos ang malakas na ulan. Nadinig nito ang malakas na atungal ng tupa. Nakaligtaan ang batang itinali pala niya ito sa puno ng mangga. Dali-daling pinuntahan ng bata ang kawawang hayop. Kinalagan nito ang tali. Mabilis namang nagtatakbo ang tupa. Ngunit imbes na pumasok sa kubo, dumiretso ito sa kanilang tahanan. Naku, pasaway ka talagang tupa ka eh. Mapapagalitan pa ako ni tatay neto. Bumalik ka nga rito. Wika ni Chino. Ngunit tuloy-tuloy lamang ang tupa hanggang sa makarating sa kanilang kusina. Nagkandahulog ang mga kagamitan. Nabasag pa ang ilang baso at pinggan.
Napasigaw sa gulat ang nanay ng bata dahil nakita nito ang itim na tupa na dinidilaan ang asin sa kanilang abuhan. Chino, tinamaan ka ng lintik na bata ka. Kaninong tupa ito? At bakit mo hinayaang makapasok sa kusina natin? Pasensya na po kayo, Nay. Di ko nahawakang mabuti yung tali niya eh. Saka hindi ko din pala napainom ng tubig yung tupa na yan. Ay nako, alam mong ayaw ko ng hayop na masyadong aligaga. Hala sige, dalhin mo na yan sa labas. Dali-daling hinila ni Chino ang tupa palabas ng tahanan. Yan tuloy, napagalitan pa ako ni nanay. Ano ba kasing iniisip mo? Bakit bigla kang pumasok sa bahay? Nauuhaw ako. Ikaw ba naman itali buong araw nang walang tubig, walang asin? Hindi ka matutuyuan ng lalamunan. Pasalamat ka. Nasaan yung tupa ko? Biglang natigilan si Chino. Dahan-dahang nilingon ang tupa at akmang sisigaw na sana nang bigla itong suwagin ng tupa sa tuhod. Aray ko, para saan naman yun? Ikaw namumuro ka na ha? Teka, paano ka nakakapagsalita? Kagaya ng sinabi ko, nasaan yung tupa lang ako dahil kailangang maitago ang totoo kong katauhan. Nakaupo si Chino sa harapan nito habang hinihimas ang tuhod na sinuwag ng nilalang. Alam kong totoo ang lahat ng to dahil hanggang ngayon masakit pa din yung tuhod ko eh. Pero bakit hindi ko kayang maniwala sa sinasabi mo? Nasa iyo kung maniniwala ka o hindi. Yan ang hirap sa inyong mga tao eh. Dahil nasa harapan nyo na, hindi pa din kayo naniniwala. Pero sige, pagdating ng tamang panahon, malalaman mo din ang sinasabi ko. Wika ng tupa, sabay takbo papasok sa kubo. Basang-basa na ang mga ito ng ulan. Napansin din ni Chino ang unti-unting paglakas ng hangin. Pinuntahan ng bata ang torel para ibaba ang mga trapal sa kulungan ng baka. Napatingin ang bata sa kubo. Nakita ang tupang nakasilip sa pinto. Nakatitig ito ng nakakaloko sa kanya habang humunguya ng damo. Napapailing na lamang ang bata. Hindi nito lubos maisip na may kasama siyang nagsasalitang tupa. Kinabukasan, habang ginagabayan ang kawan ng mga baka papunta sa pastulan, nakita nitong nakasunod sa kanya ang tupa. Hinahayaan lamang ito ng batang sumama kahit saan siya pumunta. Ilang araw ang nakalipas. Ganun pa din ang ginagawa nito. Hanggang sa nakasanayan na lamang ni Chino at ng mga kapatid ang presensya ng nilalang. Walang ibang nakakaalam na nakapagsasalita ang tupa at nakakausap ito ni Chino. Alam ng bata na may kung anong hiwagang bumabalot sa hayop. Ngunit hindi niya matukoy kung ano ito. Hanggang sa isang araw, kinailangang ilipat ni Chino ang kawan ng mga baka. Dahil unti-unti nang numinipis ang damo sa nauna nilang pastulan. Medyo delikado sa lugar na yon. Nasa loob ito ng kagubatan na sakop ng kanilang lupain. Madalang puntahan ng mga tao ang lugar na ito dahil napakasukal at tanging maliit na kalsada sa gilid ng bangin ng daan papunta sa lugar. Maliban sa mapanganib na daanan, kanlungan din ito ng mga mababangis na hayop. Walang nangangahas na pumasok sa lugar kahit ang pinakamagagaling na mga mangangaso dahil na din sa mga sabi-sabing naninirahan dito ang isang malaking baboy ramo. Kasama ni Chino ang kapatid na si Sandro. Nagtataka ito kung bakit patuloy na nakabuntot sa kanila ang itim na tupa. Nagtataka na ako sa tupa na to ah. Bakit parang hindi nahihiwalay sa'yo? Di ko nga din alam dyan, Manong eh. Pero hayaan mo na lang siya. Wala namang ginagawang masama eh.
Tsaka hindi naman nakakaabala. Napatingin si Sandro sa tupa. Nakatitig lang din ito ng blanco sa kanya habang ngumunguya ng damo. Parang ang walang alam gawin yung tupa na yan, oh. Paano mo ba mapapakinabangan yan? Bahala na kuya. Kahit hindi mapakinabangan, basta hindi lang nakakaperwisyo, siguro pagdating ng araw, mapapakinabangan natin yan. Mukhang magandang lahi nga yung pinanggalingan ng tupa na to eh. Bakit kaya hindi natin siya gamitin sa pagpapalahi? Napatingin si Chino sa tupa. Nakita nito kung paanong nanlaki ang mga mata ng hayop. Natawa na lamang ang bata. Sinakyan ang sinabi ni Sandro para asarin ang tupa. Oo nga no, simula na ng pagpaparami ng mga tupa natin sa susunod na buwan. Mapapakinabangan ka namin doon. Bigla naman itong sinuwag ng tupa. Aba, parang nakakaintindi ah. Nakakaintindi talaga yan. Tinakpa ng bata ang sariling bibig. Hindi nito inaasahang mababanggit niya ang mga katagang yon. Anong sinabi mo? Nakakaintindi ng salita ang tupa na yan? Siguro Manong. Nakikita mo naman yung naging reaksyon niya nung sinabi kong gagawin siyang palahian, di ba? Hindi na lamang ito gaanong binigyan ng pansin ni Sandro. Nang makarating sila sa lugar, nagtayo ng maliit na kubo ang magkuya upang matuluyan nila sa ilang araw na pananatili sa lugar. Kailangan kong balikan yung mga alaga ko ha, kaya ikaw nang bahala rito. Alam mo naman yung gagawin kung sakali, hindi ba? Sige po Manong, ako nang bahala. Matapos maisaayos ang kanilang matutuluyan, pinakawalan na ni Chino ang mga baka para pakainin. Nakaupo lamang ito sa loob ng ginawang kubo habang binabantayan ng kawan. Nakita naman nito ang tupa na naglalakad paikot-ikot sa mga baka na tila may hinahanap. Pinagmamasdan niya lamang ang ginagawa nito hanggang sa tuluyan nitong malibot ang buong kawan. Matapos ay bumalik ito sa kubong kinaroroonan ni Chino. Ano bang hinahanap mo doon? Wala naman. May naaamoy lang akong hindi maganda. Maging alerto ka lang dahil nararamdaman kong may kung anong paparating. Hindi naman ito sineryoso ni Chino. Ngunit kinahapunan habang nagluluto ng pagkain, napansin itong nakatitig lamang sa isang direksyon ng tupa habang nakatayo ang buhok sa batok. Bigla ding nagsipulasan ang mga baka nito. Alam ni Chino ang ganong kilos na mga alaga. May mabangis na hayop na nagbabantang sumalakay. Dali-daling tinipon ni Chino ang kawan. Ipinasok sa pansamantalang torel. Pinagmasda ng bata ang buong paligid. Nag-aantay ng kung anong lalabas mula sa masukal na gubat. Ilang sandali pa, nakarinig na ng mga kaluskos si Chino. Sinindihan nito ang mga tumpok ng kahoy na nasa paligid upang magsilbing liwanag. Matapos sindihan, tumambad sa bata ang mga pares ng nagliliwanag na mga mata. Mga asong gubat! Oy tupa! Pumasok ka na sa kubo kung ayaw mo maging kaldereta. Ikaw ang pumasok sa kubo. Panoorin mo kung anong gagawin ko. Pwede ba? Hindi ngayon yung oras para pairalin yung kayabangan mo. Ano magagawa mo sa mga asong gubat na yan? Basta, diyan ka lang. Tugon ng tupa sabay takbo papunta sa harapan ng nagkakagulong kawan ng baka. Laking gulat ni Chino dahil bigla itong nagbago ng anyo. Isang malaking nilalang na may ulo ng tupa at batipunong katawan ng tao. Hindi ito makapaniwala.
na ito ang katauhang itinatago ng tupa. Isa-isang nagsilabasan ang mga nilalang na nakatago sa dilim. Mas lalong natakot ang bata. Hindi asong gubat ang kanilang mga kalaban, kundi mga nilalang na kalahating tao at kalahating baboy ramo. Sinugod ng mga ito ang tupa. Pinagtulungan. Ngunit nagsipagtalsikan din ang mga nilalang nang pagsusuntukin ito ng tupa. Napakaliksing makipaglaban ng nilalang na yun sa kabila ng dami ng kalaban. Hindi ito umubra sa pinagsamang bilis at lakas ng tupa. Maya-maya pa, nagsipagpulasa na ang mga nilalang. Bit-bit ang bangkay ng mga kauri. Unti-unti na ding kumalma ang kapaligiran. Nilingon ng tupa si Chino. Ngumiti ng nakakaloko. Ano? Naniniwala ka na ba sa akin, amo? Muli itong nagbalik sa pagiging tupa. Eto naman, bakit hindi ko mapanatili ang totoo kong anyo sa mundong ito? Teka, namamalikmata lang ba ako? Nasaan na yung malaking nilalang nakamukha mo? Hindi ka namamalikmata. Ang nakita mong nilalang kanina ay ang totoo kong anyo. Nakakainis lang at hindi ko yun mapanatili sa mundong ito. Pero paano nangyari yun? Saka bakit ka nandito sa mundo namin? Tumakas ako sa aming kaharian dahil nagkaroon ng malaking kaguluhan na naging dahilan ng pagbagsak ng aming pinuno. Iilan lamang kaming matatapat na alagadang natira para mailigtas ang aming lahi. Inuutos ng aming hari na umalis kami sa kaharian at pumunta sa ligtas na lugar. Dito ko napadpad sa mundo ninyo. Ang ilan sa mga kasama ko napatay habang papatakas kami. Yun ang dahilan kung bakit nakita mo kong sugatan. Dito na lubos na unawaan ni Chino kung paano itong nakakapagsalita. Ngayon, mas nauunawaan ko na kung paano kang nakakapagsalita. Marami pa akong katanungan sa'yo pero sa ngayon, kailangang malaman ni na Manong Sandro yung nangyari dito para hindi na nila pasunurin yung iba pang mga alaga namin. Hindi ka na rin maaaring manatili sa lugar na ito. Dahil sa nangyari, siguradong makakarating ang balita sa iba pa nilang kasamahan. Kailangan mo nang ialis sa lupang ito ang kawan mo, amo. Sinunod naman ng bata ang payo ng tupa. Nang gabi ding yun, ginabayan ng bata ang mga baka pabalik sa kanilang pastulan. Nagtaka si Sandro dahil sa susunod na linggo pa ang nakatakdang pagbalik ni Chino. Oh, bakit kayo bumalik agad? Anong nangyari? May masamang nangyari doon, Manong. Sinalakay na mga asong gubat yung kawan. Mabuti na lang at walang nasaktan sa mga alaga natin. Napakadami nila, kaya nagpasya na lang ako na ilabas sa lugar na yun yung mga baka. Ngayon, paano mo masusustentuhan yung pakain sa mga yan? Ang hirap pa naman humanap ng damuhan ngayon, lalo pat parating na ang tag-init. Ako na pong bahala doon, Manong. Ang mahalaga, nasa ligtas na lugar yung mga baka natin. Tiwala naman ako magagawan mo ng paraan yan. Pero paanong sinalakay kayo ng mga asong gubat? Halos hindi nga sila nagpapakita sa mga tao. Yun nga din po yung tanong ko . Dati naman, wala sila doon sa lugar na yun. Pero nagulat ako dahil hindi lang isa kundi 10 asong gubat yung sunod-sunod na sumalakay. Ganun ba? Delikado nga ang ganun. Bueno, nandito na din lang kayo. Ilagay mo na sa torel ang mga baka at magpahinga. Matapos ay pumasok na rin ito sa tahanan. Bakit hindi mo sinabi ang totoo sa kapatid mo? Hindi nila pwedeng malaman na aswang yung sumalakay sa atin.
Dahil sa oras na sabihin ko yon, paniguradong hindi rin sila maniniwala at malalaman nila yung tungkol sa'yo. Kung sabagay, may punto ka naman. Pahingi na lang ako ng tubig na may asin. Medyo nauhaw ako sa pakikipaglabang kanina at paglalakad pabalik dito. Matapos painumin, nagpahinga na ang dalawa. Nanatili si Chino sa kubo upang bantayan ang kawan kasama ang tupang nag-iikot sa paligid ng torel. Kinabukasan, maagang nagising si Chino. Naghanap ito ng makapal na damuhan upang gumapas ng ipapakain sa mga baka. O Chino, hindi pa din umaalis sa tabi mo yung tupa na yan. Hinayaan ko na lang po, Manong. Mas mabuti pang nakabuntot sa akin yan kaysa sa maging problema ni nanay sa kusina. Siya lang naman halos yung nakakaubos ng asin natin eh. Kung sabagay, nung nakaraang araw, gusto nang gawing kaldereta ni tatay ang alaga mo eh. Kaya nga po, Manong. Pero hindi rin makakain ng karne nito. Aabuti ng isang buong araw na lagaan bago tuluyang mapalambot kung sakali. Sige na, mauna na po ako. Kailangan ko pang gumapas ng damo eh. Habang naglalakad, sinuwag ito ng marahan ng tupa sa binte. Talaga bang gusto kong iluto ng tatay mo, Chino? Oo nga, ang kulit mo kasi. Bakit ba sobrang nahuhumaling ka sa asin? Para sa mga kauri ko, ang asin ay parang asukal. Ito ang nagbibigay sigla sa amin. At kung wala to, hindi namin mapapagana ang aming mga panunaw. Lalo na't damo ang kinakain namin. Ganun pala. Ganun din kaya sa mga baka? Para sa lahat ng nilalang na kumakain ng damo, ganun yun. Kaya ipapayo ko sa iyong lagyan mo ng asin ng iniinom na tubig ng mga alaga mong baka. Maya-maya pa, nakarating sila sa malawak na talahiban. Nagsimulang gumapas ng damo si Chino, habang ang tupa naman nagpapaikot-ikot sa lugar. Maya-maya ay lumapit ito sa bata. Napalingon si Chino dahil kakaiba ang kinikilos nito. Oh, ano na namang nangyayari sa'yo? Bakit para kang lutang? Ano ba nakain mo? Ang sarap! Ang sarap ng damo doon sa gawing yun. Napakatamis at nakakagaan ng pakiramdam. Wika ng tupa habang nakangisi na tila nakalanghap ng ipinagbabawal na usok. Pinuntahan ng bata ang lugar na itinuturo ng tupa. Nanlaki ang mga mata dahil sa mga nakitang kakaibang damo. Hindi ordinaryo ang damong yan. Tanging sa mundo lang namin tumutubo ang ganyang uri. Isa lang ang ibig sabihin nito. May mga engkantong naninirahan sa lugar. Nilibot ni Chino ang paligid. Nakita nito ang malalaking kumpol ng mga kakaibang damo. Iba yung epekto ng damong to sa'yo ah. Kaya itigil mo na yung pagkain yan. Nagpa siya itong ipaalam kay Sandro ang natuklasan. Kahit kaakibat nito ay pagkabunyag ng sikreto ng tupa. Matapos magapas ng damo, kumuha ng ilang dahon si Chino. Dinala ito kay Sandro. Saan naman ang galing ang damong to? Ngayon ko lang nakita to ah. Doon sa talahiban, kuya. Katabi ng kwadra ng mga kabayo. Nakita ko na yung epekto nito sa tupa eh. Delikado kung aksidente itong makain ng mga alaga nating baka. Teka, anong ibig mong sabihin? Iniabot ni Chino ang isang bungkus ng damo sa tupa para ipakain. Panoorin mo kung ano yung magiging epekto nito sa tupa. Habang umunguya, biglang nanlaki ang mga mata ng tupa. Nanigas ang katawan at natumba. Sinisipa-sipa ni Chino ang paa nito
Ngunit hindi kumikilos ang nilalang. Nakatitig ito sa malayo habang nakangisi. Nakita mo na, Manong? Parang nalulutang sila na tila nakalanghap ng ipinagbabawal na usok. Tama ka nga. Ano kaya ang magiging epekto nito sa mga tao? Ayoko nang malaman, kuya. Kung hindi maganda ang epekto nito sa mga hayop, sigurado akong pangit din ang magiging epekto sa mga tao. Nagpasya ang mga itong sunugin ng tuluyan ang damuhan para hindi na ito madiskubre ng iba pang taong nagpapastol sa lugar. Ngunit tumutol ang tupa. Hindi nyo maaaring sunugin ang lugar na yon, Chino. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, may mga engkantong naninirahan doon at pinapangalagaan ang paligid. Sa oras na sunugin nyo ang mga damo, siguradong mag-aalisan sila at magkakaroon ng kaguluhan sa paligid. Masisira ang natural na balanse ng parehong dimensyon. Nagulat si Sandro nang madinig itong nagsasalita. Napatayo ito at akmang kukuha ng panghampas. Ngunit pinigilan ito ni Chino. Sandali lang, Manong. Yan pa nga yung isang bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Yung tupa na yan, hindi lang pang kaldereta, pang esports pa. Isa siyang engkantong nagtatago sa katawan ng lupa. Habang pinipigilan ang kamay ng kapatid. Sandali lang. Isa ba yan sa mga epekto ng sinasabi mong damo? Hindi, Manong. Bago pa man niya tirahin yung damo, nakakapagsalita na siya. At nakita ko na din yung totoo niyang anyo. Bakit naman ganyan yung itsura niya? Ito ang napili kong balat kayo. Dahil wala na akong iba pang mahanap na hayop. Iniwan ng nagmamay-ari ang katawan ng tupa na ito sa kagubatan. Kakamatay pa lang, kaya nagawa kong kunin ang kanyang anyo. Wala na rin akong pagpipilian dahil matutunaw ang totoo kong katawan kung hindi ako papasok sa isang hayop. Unti-unti nang huminahon si Sandro. Muli itong naupo. Ngayon, ano maaari nating asahan sa pangyayaring to? Isang engkantong nagtatago sa katawan ng tupa. Nakakahibang na damo. Ano pang susunod? Meron pa akong gustong sabihin sa'yo, Manong. Ang totoong nangyari sa pastulan sa gubat. Hindi mga asong gubat ang sumalakay sa amin, kundi mga aswang. Si Sentor ang tumulong sa amin para makaligtas. Aswang? Paano nagkaroon ng aswang sa lugar na yon? Malakas ang kutob ko. Nakasapakat sila ng mga engkantong umubos sa aming angkan. Maaring nakasunod sila sa amin nang tumakas kami. Kung ganun, ikaw pala ang dapat sisihin sa mga nangyari. Wala akong magagawa kung yan ang iisipin niyo. Dahil kahit ako, yan lang din ang alam kong dahilan kung bakit sila napunta sa lugar na yon. Wala nang panahon para magsisihan. Sentor, may magagawa ka ba? Meron. Kakailanganin ko lang ng sapat na oras at sana'y umayon sa akin ng panahon. Panahon? Anong ibig mong sabihin? Kabilugan ng buwan. Yun ang kailangan nating antayin. Dahil sa ganong pagkakataon ko lamang, magagawang magbalik sa totoo kong anyo ng matagal. Magiging banta ba sa kaligtasan ng mga tao mga pangyayaring to? Malaking epekto at maaaring manganib ang mga tao, lalo na sa mga karatig na pamayanan. Hayok sa laman ang mga aswang na yun. Maswerte na lang at nagawa kong magbago ng anyo ng mga panahong sumalakay sila. Kung ganun, malaki din ang tsansang wala tayong magagawa.
Magtiwala lang tayo sa kabilugan ng buwan. At kung talagang gusto niyong maiwasan ang paglala ng problema, iminumungkahi kung putulin natin ito sa pinakaugat. At paano naman natin yung gagawin? Huwag mong sabihin na tayo yung hahanap sa kanila. Hindi na kailangang hanapin ang mga gutom na aswang dahil sila mismo ang lalapit sa pagkain. Ihanda mo ang maliit na bahagi ng kawan mo, Chino. Dalhin mo sila sa pastulan sa gitna ng kagubatan. May pupuntahan lang ako. At saan ka naman pupunta? Susubukan kong humingi ng tulong sa mga kalahi kong nakaligtas. Habang wala ko, gawin niyo ang mga sinasabi ko. Pangako, babalik ako. Tugon ng tupa. Dali-dali itong tumakbo palabas ng tahanan. Hindi na nagawang pigilan ng bata dahil mabilis itong naglaho sa masukal na damuhan. Ano sa tingin mo? Kailangan ba nating sundin ang sinabi ng tupa na yon? Nakita ko na yung kaya niyang gawin sa maiksing panahon lang. Kung nagawa niyang pigilan yung mga aswang sa ganun kaiksing panahon, alam kong magagawa niya din ito sa pagbilog ng buwan. Ikaw ang higit na nakakaalam, kaya tiwala ako sa'yo. Sige na, ihanda mo na ang kawan at sasama ako sa pastulan. Inihanda ng bata ang kawan. Sinimulan ang paglalakad papunta sa pastulan. Tanghaling tapat nang makarating sila sa lugar, nagawang ayusin ni Chino ang turel para masigurong walang ibang makakapasok sa lugar. Nang matapos ang paghahanda, naupo si Chino para makapagpahinga. Hinihintay ang susunod na mangyayari hanggang sa unti-unti itong nakaidlip. Nagising na lamang si Chino nang madinig na nag-iingay ang mga alagang aso ni Sandro. Manong, ano pong nangyayari? Bakit kumakahol yung mga aso? May naaamoy na kakaiba ang mga alaga ko, Chino. Maging alisto ka. Baka ito na ang sinasabi ng tupa. Naku naman, mukhang napaaga yung pagdating ng mga aswang ah. Nasa na kaya yung tupa na yun? Kung nangako siyang babalik siya, magtiwala ka, Chino. Dahil kung meron ka mang dapat panghawakan mula sa mga engkanto, yun ang kanilang mga salita. Papalubog na ang araw na mga sandaling yun. Ngunit hindi pa din nakakabalik ang tupa. Lalong lumalakas ang kahula ng mga aso hanggang sa makarinig na ng malalakas na pag-atungal ng kung anong hayop ang magkapatid. Napatayo si Sandro. Pinuntahan ang mga alagang aso. Ano bang nangyayari? Bakit napakaligalig nyo? Hindi pa din tumitigil ng kakakahol ang mga ito. Iisang direksyon lamang ang kanilang tinitignan. Maging ang mga baka, nagsimula na ding magkumpulan sa gitna ng turel. Pinapagitnaan ng mga ito ang mga guya o kakasilang pa lamang na baka. Alam ni Sandro na may paparating na panganib. Nararamdaman ito ng mga alaga. Kaya dali-daling bumalik si Sandro sa kinaroroonan ni Chino. O Manong, anong balita? Bakit parang namumutla ka? May nakaambang panganib sa paligid. Hindi ko alam kung ano, pero alam kong nakamasid lamang sila sa paligid. Maya-maya pa, nakarinig ng malakas na ingay ang mga ito mula sa alagang aso. Dito na nagsimulang kabahan ng magkapatid. Bakit wala pa yung tupa na yun? Ano bang binabalak niyang gawin? Baka tumakas na yun. Sinabi ko sa iyong magtiwala ka sa engkantong yun. Darating siya. Ang kailangan lang nating gawin, manatiling ligtas habang hinihintay ang pagbabalik ng alaga mo. Isa-isa nang nagpakita ang mga kalaban. Sinusubukan ng mga itong kunin ang kakapanganak pa lamang na baka. Ngunit hindi sila makalusot sa depensa ng mga torong nakapalibot sa mga ito.
Manong, bakit hindi tayo pumasok sa gitna ng kawan? Doon mas ligtas tayo. Tignan mo, hindi makapasok yung mga nilalang sa depensa ng mga toro. Magandang ideya. Tara na, bilisan mo. Dali-daling tumakbo ang magkapatid papasok ng kawan. Pagkarating sa gitna, nanatili silang nakatayo. Pinapakalma ng dalawa ang mga munting baka habang inaabangan ang gagawin ng mga aswang na nakapalibot sa kanila. Napakarami na mga ito. Higit na mas malaki ang bilang kesa sa una nilang nakaengkwentro. Naging mas mabangis na din ang mga aswang na ito dahil kahit anong gawing pagsuwag ng mga toro sa kanila, bumabalik lamang din para subukang kunin ang mga guya. Nagtagal pa ng ilang oras ang ganong tagpo hanggang sa nagsipag-atrasan na ang mga aswang. Inakala nila Chino na tuluyan ng sumuko ang mga ito. Kaya naman kahit papano'y nakahinga sila ng maluwag. Ngunit kung kailan nakampante na ang magkapatid, saka naman dumating ang mas malaking problema. Biglang yumanig ang paligid. Isang malaking nilalang ang lumabas mula sa kakahuyan. Sinisira nito ang nakapalibot na bakod hanggang sa marating nito ang mismong kawan. Akmang hahambalusin na sana ng nilalang ang mga toro nang bigla na lang itong tumilapon. Nagsipagtakbuhan ang mga baka. Naiwang nakatayo sina Sandro at Chino sa gitna ng malawak na parang. Tumambad sa kanila ang isang nilalang na may ulo ng tupa. Katawan ng tao ang pang-itaas at ang ibabang bahagi ay may 4 na paa ng kabayo. Mabuti na lang at naabutan ko pa kayong buhay. Pasensya na kung nahuli kami. Ngayon, tumabi kayo kung ayaw niyong mapisa. Dali-daling tumakbo ang dalawa papunta sa gilid. Naramdaman ng mga ito ang malakas na dagundong ng mga paa na tila nagmumula sa malalaking kabayo. Naglabasan mula sa kagubatan ang mga kalaban. At sa bandang likod naman ni Sentor, nagpakita ang 5 pang kagaya nito. Yan ang totoong anyo ni Sentor. Hindi ko alam kung gaano katagal siyang mananatili. Pero siguro naman, sapat na ang ilang minuto para matalo niya yung mga aswang na yan. Malaki ang pananalig nito kay Sentor dahil minsan na niyang nakita ang kakayanan nito. Kung nagawang talunin ng nag-iisa ni Sentor yung 6 na aswang, ano pa kaya yung magagawa ng 6 na kagaya niya laban sa 2 malalaking nilalang na yan? Wika ng bata habang pinagmamasdang makipagsagupaan ang mga Sentor sa 2 malalaking nilalang. Hindi maaninag ni Chino ang mukha ng mga ito. Punong-puno rin ng matatalas na tinik ang katawan. Ngunit wala itong panama kay Sentor. Napansin din ni Sandro ang unti-unting pagbilog ng buwan. Natandaan ito ang sinabi ng tupa na mas malakas ang kapangyarihan nila sa ganitong panahon. Mukhang may mangyayari pang mas kapanapanabik, Chino. Tignan mo ang buwan. Alam ko, Manong, yan din ang inaantay ko. Kakatapos lamang magsalita ni Chino nang bigla itong lumuhod at sinuntok ng malakas ang lupa. Nakahawak ito sa kanyang sungay habang nakatitig sa buwan. Nakita ng magkapatid ang biglang pagliwanag ng katawan nito. Unti-unting nagbabagong anyo. Bahagyang lumiit ang pangangatawan. Humaba ang buhok. Nabalot ng nakakasilaw na liwanag ang katawan nito at nang humupa, isang kagilagilalas na nilalang ang nakatayo sa kanilang harapan. Ito ang anyo namin sa tuwing kabilugan ng buwan, Chino. Sa ganitong antas, walang sino man ang maaaring pumigil sa taglay naming lakas. Kaya hanggat maaari, umatras na kayo papunta sa ligtas na lugar.
dahil paniguradong magbabago ang anyo ng kapaligiran sa susunod kong gagawin. Sinunod naman ni Chino ang sinabi nito. Maya-maya pa, biglang sumigaw ng malakas si Sentor at bumuga ng usok mula sa kanyang ilong. Matapos ay muli nitong sinuntok ang lupa gamit ang dalawang kamay. Yumanig ang paligid, habang ang hangin naman ay gumawa ng talim na tila sumisipol. At dahil sa lakas ng ginawa ni Sentor, maging ang mga kalabang nilalang hindi rin makatagal sa ganong kalakas na enerhiya. Napaluhod na lamang ang mga ito, napakapit sa lupa para hindi tangayin ng malakas na daluyong. Isa-isang nilapitan ni Sentor ang mga kalaban. Lahat ng mga ito, hinugot niya ang ulo na parang biniyak na kahoy. Naglabasan pa ang ilan sa mga kalaban. Sinugod naman ito ng mga kasamahan ni Sentor. Nagpatuloy ang laban hanggang sa tuluyan nilang mabawi ang teritoryo mula sa mga aswang. Ang dalawang malalaking nilalang, parehong napatumba ni Sentor. Pinugutan ng ulo ang mga ito. Inilagay sa isang malaking poste para maging palatandaan ng pasukan at labasan ng pastulan. Simula sa araw na ito, wala nang ibang nagmamay-ari ng lugar kundi ang pamilya mo, Chino. Magsisilbing palatandaan ang dalawang bungo ng aswang na ito. Babala na din sa mga nilalang na nais pumasok sa teritoryo. Simula ngayon, nasa ilalim. Hindi na ituloy ni Sentor ang sasabihin dahil nagbalik na ito sa pagiging tupa. Ganon din ang nangyari sa ilan pa nitong kauri. Kung kailan ako naging seryoso sa sinasabi ko, tsaka pa nawala ang bisa ng damo. Buwisit! Mas gusto ko yung anyo mong yan, tupa. Pero salamat sa tulong nyo, ha. Siguro naman, wala na magiging problema yung lupaing to. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, kayo na ang may-ari ng lupaing to at wala nang aangkin pa. Pero may kahilingan sana kami ng mga kasama ko. Ano yun, tupa? Magsalita ka. Wala kaming lugar na maaari naming tawaging tahanan. Maaari ba kaming magpasakop sa inyong kawan? Pwede naman. Basta gagawin kitang palahian, ha. Kahit ano, Chino, wag lang yan. Hindi ako papatol sa tupa. Wika nito habang nagtatatakbo paikot ng torel. Tignan mo nga yung sarili mo. Makapagsalita ka parang hindi ka tupa. Nagtawanan ang mga kasamahan. Ang buong akala nila, yun lamang ang bilang ng mga kalahi ni Sentor. Ngunit isa-isa pang nagdatingan ang ilan pang mga tupa na puro kulay itim. Sila ang mga kalahi ko, Chino. Wala ka namang magiging problema sa amin. Damo lang din naman ang kakainin namin. Saka asin. O sige, maganda na ding madagdagan yung mga kawan. At dahil wala nang problema sa lupaing to, kayo na ang manirahan dito. Pero pakiusap lang, ha. Sabihin mo yung mga kasamahan mo na huwag magsasalita kapag may ibang taong kaharap. Nangako naman si Sentor na mananahimik sa tuwing may ibang tao sa paligid. At bilang pasasalamat, tumulong ang mga nilalang sa pagsasaayos ng torel. Binakura nila ang buong paligid para maging ligtas ang pananatili ng mga baka doon. Kalaunan, palagi nang sumasama ang ilan sa mga itim na tupa sa pagpapastol. Kung minsan, ang mga ito na lamang ang nagdadala sa mga baka papunta sa pastulan at pabalik sa kanilang torel.
Dito nakilala sina Chino bilang nagmamay-ari ng tupa na marunong magpastol ng baka. May ilang tao na ding lumalapit sa kanila para bumili ng lahi mula sa mga itim na tupa. Ngunit hindi pumayag si Chino. Ang dahilan, bibihira ang panganganak na mga alaga nilang itim na tupa, kaya hindi nila ito pwedeng ipagbili. Sa paglipas ng maraming panahon, mas lalong lumawak ang pastulan ng magkapatid. Dumoble na din ang bilang ng kanilang mga alagang baka. Huminto na din sa pagbebenta ng kakatayin ang magkapatid. Itinuon na lamang ang pansin sa paggagatas. Nagpalit din sila ng lahi ng mga baka para mas makakuha ng magandang produkto. Naging kilala ang pastula nila Chino sa lugar bilang pangunahing taga-supply ng gatas sa buong probinsya. Hanggang sa makilala na din ito sa ibang bahagi ng bansa. Ang ilang lokal na pagawaan ng sorbetes, kanila kumukuha ng pangunahing sangkap. Gayon din ang mga gumagawa ng keso. Naging hanap buhay din ito ng ilan sa mga kakilala ng magkapatid. Inaangkat nila ang gatas mula sa baka para gawing keso, o hindi naman kaya gamiting sangkap sa mga pagkain nangangailangan ng gatas. Sa kabila ng mabilis na pagbabago ng panahon at pag-usbong na makabagong teknolohiya, nanatili sina Chino sa makalumang pamamaraan ng pagbabakahan, mano-manong paggatas sa mga alagang baka at makalumang paraan ng pagpapakain. Ito ang dahilan kung bakit kilala ang kanilang gatas bilang isa sa pinakamalasa at pinakamasustansya sa buong bansa. Naging masaya ang pananatili ng mga kalahi ni Sentor sa lugar. Bagaman nanatili sila sa anyong tupa, nakontento na ang mga ito sa buhay na mapayapa. Sa paglipas pa ng mga taon, unti-unting dumami ang mga kabayan sa paligid. Nakilala din ang lugar bilang isa sa puntahan ng mga turista. Marami ang dumarayo para makita ang malawak na bakahan at kung paano itong pinapatakbo ng magkapatid. Napansin ng mga bisita na wala silang gaanong empleyado sa bakahan. Tanging silang mag-anak lamang ang naroon at ang mga itim na tupa na pagala-gala sa lugar. Isa rin sa mga atraksyon ng bakahan ang pamamaraan ng pagpapastol ni Chino sa mga baka at kung paanong kumilos ang pastol na tupa. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.